Bitay, yan na ang parusang gustong ipataw ni Senator Robin Hindi natin Padilla dapat ibalik ang death penalty sa ating bansa dahil sa kanilang rasyon. Una na dito, dahil sa Sa bawat krimen, may sugat na naiiwan sa lipunan. Sa bawat hatol, may buhay na nakataya. Sa Pilipinas, muling binuksan ang usapin ng death penalty, isang parusang patuloy na hinahamon ng konsensya, ng batas at ng dangal ng pagiging tao. Noong mga nakaraang dekada, ipinatupad ang death penalty sa bansa bilang tugon umano sa tumataas na bilang ng krimen. Subalit noong taong 2006, ito ay tuluyang inalis sa bisa ng batas, partikular ang Republic Act 9346 na naglalayong igalang at pangalagaan ang karapatang pantao, lalo na ang karapatang mabuhay. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pag-alis nito ay ang kawalan ng matibay na patunay na epektibo ito sa pagbawas ng krimen. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, patuloy na umiinit ang diskusyon hinggil sa muling pagbalik ng death penalty. Samut-sari ang opinyon ng mga mamamayan tungkol sa isyong ito. Para sa ilan, lalo na sa mga biktima ng karahasan, ito ay maaaring magsilbing liwanag ng hustisya. Ngunit ang tanong, paano kung sa proseso nito ay tinatapakan ang karapatang pantao? Sapat na bang gawing dahilan ang pagkitil ng buhay upang makamit ang hustisya? Lalo na sa isang sistema na madalas akusahan at pinapaboran ang may kapangyarihan. Sa makabagong panahon ngayon, mahalagang alamin ano ang saloobin ng kabataan tungkol sa isyong death penalty. Iyan ang ating alamin ngayon, katuwang ang aming mga tagapag-ulat na nagtungo sa Cavite State University, Carmona Campus upang pakinggan ang boses ng kabataang Pilipino at alamin ang kanilang paninindigan hinggil sa isyong ito. Sa aking maikling pakikisalamuha sa mga kabataang Kabsuhenyo, kapansin-pansin ng kanilang bukas na kaisipan at malalim na pag-unawa sa mga isyong panlipunan. Marami sa kanila ang may malinaw na paninindigan at hindi natatakot ipahayag ang kanilang saloobin. Narito ang ilan sa mga kabataan handang tumindig at ipaglaban ng kanilang paniniwala. Ako si Jamie Raimundo at ngayon kasama natin si... Ako po si Marix John Rewangco po, from BSCPE 1C po. Ito lang po ang isa naming katanungan. Sang-ayon ka po ba na maibalik ang death penalty sa Pilipinas at bakit po? Sa tingin ko po, hindi po ako sumasang-ayon sa naibalik ang death penalty dito sa atin sa Pilipinas dahil unang-una, ito po ay against sa ating karapatan bilang tao na mamuhay. And pangalawa, marami pong paraan para mabigyan ng karampatang parusa yung kung sino mang gumawa ng krimen po. Sa iyong palagay, mas mababawasan po ba ang krimen sa Pilipinas kung maibabalik ang death penalty? Kung ang death penalty po ay may implement sa ating bansa, sa aking palagay, opo, mababawasan ang bilang ng krimen na nangyayari sa ating bansa dahil magkakaroon na po ng takot yung mga individual na may balak gumawa ng krimen po. Narito pa ang kasama ko mula sa BSCPE program. Ano pong pangalan nila? Ako po si Raymark Dabalos. Sang-ayon ko po ba na maibalik ang death penalty po sa Pilipinas at bakit? Para sa akin po ay hindi po ako sumasang-ayon kasi po yung buhay po natin ay banal and by faith po sa paniniwala po namin as a Christian, yun nga po, yung buhay po natin ay banal and ang isa pong utos ng Diyos ay huwag po tayong papatay. Kung wala po ang Biblia, kung wala in terms of Bible po, wala yun, tingin mo po ba dapat na maibalik ang death penalty? Tingin mo po ba mas mababawasan ang krimen sa Pilipinas? Ano rin po, as a Christian po, yung ano rin po namin is satirin po kasi may verse din po na
ano siya na ang pumapatay ay dapat ring patayin. So basically po, as kung lalabas po natin sa ang pagkakakristyano ko po at yung Bible is as a Pilipino po na naniniwala sa karapatan ng tao, sumasang-ayon din po ako sa talaga pagbalik ng pagpatay na death penalty sa mga gumagawa ng masamang bagay. Thank you po. Ayon po ba kayo na muling maibalik ang death penalty sa Pilipinas at bakit? Hindi, kasi hindi pa naman perfecto yung pag-implementasyon ng batas natin dito sa Pilipinas. So, baka pag ibinalik, maaaring may mahatulan na na wala namang kasalanan, Sige tayo. Hindi ako sangayon. Pag-aralan muna siguro ng mabuti. Sa tingin mo ba ay mababawasan ang krimen kung may death penalty? Hindi rin siguro. Depende. Ako si Trixie Rodelas at kasama natin ngayon ang isa pang estudyante mula sa CABSU. Ano pong pangalan nila? Princess Camille de Guzman po. Ano pong course mo? BSIT po. Sang-ayon po ba kayo na muling ibalik ang death penalty sa Pilipinas? Opo, sang-ayon po. Bakit? Kasi po, kung wala ka naman pong balak gumawa ng masama, bakit ka po matatakot na ipatupad yung death penalty? Paano kung mali ang akusasyon? Handa ka ba na may inosenteng maaaring mamatay? Kaya nga po may batas po tayo na paglilitis po muna, aalamin po muna kung totoo bang may sala yung naakusahan para po malaman kung siya ba talaga yung gumawa nun. Maraming salamat po. Ako po si Azel Monteras at muli kasama ko po ang isa sa mga estudyante ng CVSU Carmona. Hello po. Magandang hapon po sa inyo. Ang pangalan ko po ay Mark Justin Panganiban. Ang course ko po is BSBA, major in Marketing and Management. So ngayon po kami po ay may katanungan. Sang-ayon ka ba na muling ibalik ang death penalty sa Pilipinas at bakit? For me, being a student, syempre, bilang tao, syempre, hindi ka lang dapat natingin sa isang side o isang perspective ng bawat tao. So, ako, syempre, gusto ko rin parang nalaman yung side ng bawat isa. So, if sang-ayon man ako na ibalik yung death penalty, hindi po. Dahil bilang isang mag-aaral, syempre, if yung krimen is nagawa mo or hindi mo sinasadya, kumbaga ginawa mo lang siya dahil may pinagtanggol ka, isa yun sa perspective ng isang tao. And sa isang perspective naman, if yung krimen naman is sinasadya mo or may intention ka talagang patayin siya, so ayun yung dalawang perspective na dapat i-analyze and dapat magkaroon ng critical decisions if saan ka papanig. And syempre ako bilang estudyante, bilang mag-aaral, bilang tao na ang mas gusto ko is syempre is mas manaig yung hustisya sa bawat tao na namumuhay dito sa mundo. Syempre lahat naman tayo may pagkakamali and lahat naman tayo is dumadaan sa mga problema and may times talaga na nagkakamali tayo and ang tendency lang nun is dapat natin pagbayaran. So hindi po ako sangayon. So, ano pa sa tingin mo ang mas epektibong solusyon sa krimen? Parusang kamatayan o mas maayos at makatarungang sistema ng hustisya? For me, ang epektibong solusyon sa krimen is, mas pipiliin ko syempre yung mas maayos at makatarungang sistema ng hustisya. Bakit? Syempre bilang tao, lahat naman tayo, yun nga sabi ko, lahat naman tayo, hindi tayo perfecto. And bilang tao na may takot sa Diyos, bilang mag-aaral na handang makamit yung kabutihan, yung hustisya, syempre mas gusto nating mas manaig yung kabutihan, yung kapayapaan, and yung magandang sistema dito sa mundo. So mas pipiliin ko na magkaroon mas maayos at makatarungang hustisya sa bawat isa. Yun lang. Maraming salamat po. Batay sa kanilang mga pahayag, malinaw na hindi sang-ayon ng karamihan sa muling pagpapatupad ng death penalty. Ipinapakita nito kung paano pinahahalagahan ng mga kabataan ang buhay at karapatan ng bawat mamamayan, anuman ang kanilang kalagayan sa lipunan. Sa halip na kaparusahan, mas pinili nila ang pag-asa,
malasakit at makataong hustisya. Pinatutunayan lamang nito na ang hustisya ay hindi nasusukat sa pagkitil ng buhay kapalit ng isa pang buhay. Kahit gaano man kasakit ang mga pinagdadaanan, ang tunay na kapayapaan ay nagmula sa isang makatao at makatarungang sistema. Sa ganitong paraan lamang maaaring magsilbing tunay na hustisya ang batas. Isang hustisyang may malasakit, may konsensya at may pagpapahalaga sa buhay. Muli, ako si Kiel Andrew Cesar, ang inyong lingkod. Maraming salamat po.